Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Ayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Philippines, one network, PBS. PBS, Radyo ng Bayan, kami po ay nasa 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila at sa bayang napapakinggan sa mga Radyo ng Bayan stations nationwide. Ang ating oras sa buong Pilipinas, 10 minutes po makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Programang tumatalakay sa mga usapin para sa mga lingkod bayan at mga mamamayan, kumikilala sa katangi-tanging paglilingkod ng mga public servants. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan, magkatuwang na ihahatid sa inyo ng Civil Service Commission at ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Muli isang magandang Miyerkules na umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang panibagong araw po ng paghatid sa inyo ng Serbisyong Todo-Todo. Good morning po, ako po si Alan Alianige. At ako naman po si Liza Agamata ng Civil Service Commission. Kami po ang inyong lingkod bayan, ang makakasama ninyo sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at polisiya ukol sa serbisyo publiko. Mga kaibigan, bago nga po pala ang lahat, isa munang trivia ulit tungkol po sa civil service. Alam po ba ninyo na yung unang civil service examination ay ginanap noong pong taong 1901. 1901. Yan po ay sa Manila, sa Iloilo at sa Cebu. At doon po sa civil service examination na yon, sa 550 English-speaking na aplikante na nag-exam noong pong July 2, 1901, 314 po sa kanila ang nakapasa at 126 sa kanila ang na-appoint naman sa posisyon sa gobyerno. Uy, magandang trivia yun, ha? At mukhang mas mataas yung passing rate noong mga panahong yun. Nga, ganun ba yun, ma'am? Kasi mukhang more than 50% ito. Ang pumasa. Oo. Ang pumasa ay more than 50%. At marami din ang nailuklok. Oo nga pala. Posisyon. Nako. Ibig sabihin, pahirap na pahirap ang civil service examination, Director Liza. Pahirap ang civil service Ay, examination. gusto po nating makuha talaga ang pinakamagagaling. Ayan, okay. Mga kaibigan, huwag kayong aalis dyan. Marami pa po tayong pag-uusapan dito pa rin sa Serbisyong Todo-Todo. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan.
Oras natin, 13 minutes po makalipas ang ganap na alas 11 ng umaga. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Hindi lang po nationwide kundi worldwide ang PBS Radyo ng Bayan. Ang gagawin lang po, kung kayo po may active na internet connection, i-type lang sa inyong mga browser www.pbs.gov.ph at pag nagbukas na yan, yung pahina na yan, i-click nyo lang po yung buton ng Radyo ng Bayan para ma-access nyo ang live audio streaming ng Radyo ng Bayan saang panig ng mundo man kayo naroroon. Serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Alam niyo po mga kaibigan, napaka-special po ng episode natin ngayong araw na ito. Hindi lang po isa, kundi dalawa makakasama natin ngayong mga panauhin. At sa buong Pilipinas, alam niyo mga kaibigan, mayroon lamang hong 114 na career scientist. So, career scientist. Meron palang career, lalagay mo yung career mo, scientist ka. Ha? Meron lamang 114 career scientists. At papalad po tayo na makakapanayam sa araw na ito ang isa sa 114 na yan. Very interesting, ma'am. At, At ang isa naman opo, ma'am, pakipindot po yung green na button. Yes, At ang thank isa you. naman Yan. natin pong bisita ngayon ay naging isang instrumento naman para mapaunlad ang kabuhayan ng ating mga kababayang tribong dumagat sa Antipolo, Rizal. Sila po ay siya po ay pinarangalan ng Dangal ng Bayan Award. Ito pong nakaraang September 2012. At maririnig po natin ang kanyang kwento mamaya. Ayun. So, bali, Director Lisa, dalawang mga matitinding awardees ang bisita natin this morning. Tama po yan. Yun. Okay. So, yung binabanggit ko po kanina na isang career scientist, siya po ay mula sa Philippine Nuclear Research Institute. Dito lang, mga 2 tumbling lang mula sa PIA building. Tanaw namin yung hugis itlog dito na di ba? Ayan yun siya po mga kaibigan, si Dr. Lucille V. Abad. Ayan. Mula sa City Social Welfare and Development Office ng City Government of Antipolo naman, narito po si Ginoong Crisostomo Ibarra. Hindi, ba't nakatawa kayo? Yung sa karakter sa No Limit Angere ni Dr. Jose Rizal. Teka, pabatiin natin ang dalawang outstanding natin ng mga civil servants. Si Dr. Lucille Abad. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din. Ayan, kinakabahan ako bigla. May kaharap tayong Scientist na outstanding public servant pa. Dangal ng Bayan. Ayan, Dangal ng Bayan Awardee. Magandang umaga, ma'am. Good morning. Welcome to Serbisyong Todo-Todo. Good morning din Ayan. po. At may gusto, magandang umaga po, Ginong Crisostomo Ibarra, sir. Good morning. Good morning. Magandang umaga rin po sa inyo, sir. Pwedeng magtanong? Sa atin po mga nakikinig. Pwede kong magtanong? Pwede naman po, sir. Ano ho nangyari sa inyo doon sa dulo ng No Limit Angere? joke lang. Oh. Kapangalan lang. Ayan, okay. So, dalawa hong katangi-tanging mga, para maging relaxed kasi parang kabado si Kuya Chris Ha? Pero alam ko si Kuya Chris ay maraming mai-inspire na mga kababayan natin maya-maya habang pinag-uusapan natin. At siyempre, ganun din si Dr. Abad habang pinag-uusapan natin yung mga pagkilala na napagkaloob sa kanila ng Civil Service Commission. Dr. Abad, marami pong mga kababayan tayong interesado, mga nakikinig sa atin. Ikwento niyo naman po sa ating mga taga-subaybay. Ibahagi niyo sa amin yung mga, paano ba tatawagin yan? Imbensyon o kaya mga likha ninyo bilang isang scientist. At paano ninyo naisip itong mga ito, Paano kayo kumuha ng idea o kaya mga inspirasyon para magawa ninyo itong mga imbensyon o itong mga likha na ito? Dr. Abad, please. Sige po.
Unang-una, gusto ko explain muna ano yung Philippine Nuclear Research Institute. Okay, yan. Kasi palagi naman pag sinasabing Philippine Nuclear, natatakot na yung mga Kala tao. nila nuclear bomb na. Nuclear bomb o kaya nuclear reactor, yung Oo. Fukushima, mga ganong adverse effect. Mhm. So, baguhin ko naman yung intindi nila Yan. tungkol sa Philippine Nuclear Research Institute. Opo. Kasi hindi lang kami doon sa destructive use ng nuclear energy, kundi doon sa positive side tayo. Mhm. Kasi ang Philippine Nuclear Research Institute is under the Department of Science and Technology, na kami po ay nagre-research ng anything related sa science in relation doon sa nuclear applications. Ito po ay gamit sa health, o kaya sa energy, o kaya doon sa industry, or sa agriculture. Marami po siyang mga gamit. Okay. So, Yun. ako naman po, graduate ako ng chemistry, actually. Tapos, so I joined the institute way back, medyo matagal na, hindi ko na lang sasabihin. Oho, secret na lang po yun. Secret na lang yun. So, ang field of specialization ko ay yung tinatawag na radiation chemistry or radiation processing. Ano naman po yun? Well, siguro familiar kayo sa gamit sa medical, yung sinasabi nating cobalt-60. Mhm. Yung para pang cancer Cobalt treatment. cobalt Oh, treatment. okay. Pareho lang yan sa ginagawa ko. Bali itong energy nito, ginagamit ko pang magkaroon ng siyasat tungkol sa medical application, specifically doon sa yung tinatawag na hydrogel for burn or wound dressing. Yun yung invention ko na right now malapit na pong i-commercialize at meron na po tayong patent doon. Itong tinatawag na hydrogel, sa pangalan po, hydro, ibig sabihin Water. tubig. Opo. Tapos gel siya. So, kumbaga, ang hydrogel na ito, pinapadaan ng radiation para mas matibay. At the same time, hindi na siya malulusaw or yung hindi siya mapapatid pag tinatapal siya sa sugat. Kumbaga, merong advantage ang radiation nito. Pinapatibay siya. At the same time, kung yung may wound ka, di ba meron tayong mga tubig-tubig na mga ganon. Opo. So, ina-absorb niya yung tubig, yung exudates coming from the wound. It is very helpful, lalo na sa mga matanda na may bed sores. Yung mga ganon. Di ba? Uso yun sa mga matanda na yung hindi na nagmo-move. So, madali itong mahihil sa mga bed sores, burn dressing, or any types of wounds, pwede nitong hydrogel Okay. wound dressing. Ayun. Director Agamatay, ini-imagine ko yung itsura nung kinukwento sa atin Na hydrogel. na hydrogel. Ano ito? Parang gel form. Ang ni-imagine ko parang itsura ng cream o kaya toothpaste na nasa tube na pipigain mo tapos kukunin mo ron. Paano bang Hindi ano? po. Ang form nito, sige, i-imagine mo yung, di ba kinakain na water gel kuminsan? Okay, Ganun siya, pero mas malapad at mas flat. Flat siya na may 3 millimeters thickness. So, parang dressing lang talaga dressing siya pang siya na itatapal pero in gel form. Yeah. Meron kasi Okay, dito okay. sa, Ang imagining ko naman parang ang itsura niya yung parang salon pass. Kaya lang yun tela. Ito gel. Gel siya Yun. form. Water. Kaya meron siyang cooling effect sa wound. Mas mabisa siya dahil medyo water ang yung component niya na mas Oho. marami. So pag nilalagay mo siya sa wound, medyo malamig. Aha. So soothing siya doon sa Soothing. wound. Okay, mas komportable, nababawasan yung kirot o yung hapdi ng Opo. sugat. At malamig. At Malamig. Pilipinong may gawa niya, na? Oo. Meron yun, kasi ha? po tayong imported dito pero medyo mas mahal. Of course. Mhm. At isipin natin kaya siya naging ganyan, yung water, yung tubig, Opo. at saka yung gel Oho. ay naging flat at naging 3 millimeters at pwedeng hawakan, hindi siya naghiwa-hiwalay. Opo. Tama po ba ako? Nang Oo. dahil sa radiation. Yun. Doon pumasok yung application ng teknolohiya Opo. kung saan siya nag-i-specialize doon sa wound treatment na yun, wound dressing. Made up of pala ito, synthetic polymer at saka yung tinatawag nating carrageenan, yung gulamang dagat, yung ganon. So, yun yung composition niya. And it's found in the Philippines. Oo, marami Marami tayo napakarami po sa niyan, Pilipinas ng Carrageenan. ganyan. So binabanggit ko ninyo,
Dr. Abad, na ito malapit nang maging commercially Opo. available sa atin dito sa Pilipinas. Nasa last stage na kami ng Tests. magkaroon ng memorandum of agreement with a certain private company. Ayun. Proudly Philippine-made. Yes. Oo. At Galing. antayin natin yung produktong yan. Galing, ano? So, dahil dyan, palagay ko yung nag-nominate kay Dr. Dr. Abad, Abad. isang scientist din. Kasi yung level ng, o kaya maaring mga katropa rin niya doon sa, ano, sa opisina. Kasi ibang level yung, yung kanyang invention na kung hindi natin lubusang uunawain, ay hindi natin talaga maintindihan. Ganun pala ang application ng radiation na yon doon sa wound dressing na kanyang naimbento ni Dr. Abad. Tama, napakagaling na kontribusyon ng ginawa ni Dr. Abad. At ngayon naman po, tatanungin natin si Ginoong Ibarra. Ano naman ang nag-inspire sa kanya o paano niya napasimulan ang pagtulong niya sa ating mga kababayang dumagat sa Antipolo, Rizal? Ganito po naman ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa aking mga nagawang pag-agapay sa ating mga kapatid na dumagat doon po sa Antipolo. Nagsimula po yan, kung matanda mga 2003, nung kasama ko po yung mother ko na pumupunta sa mga katutubo nating dumagat sa mga malalayong lugar doon sa kabundukan. Na-inspire ako sa nanay ko kasi nakita ko na mahalaga yung kanyang ginagawa. Kaya ginawa ko rin po na nung manirahan po ako doon sa kabundukan kasama ng mga kapatid nating katutubong dumagat, naramdaman ko po, naranasan yung mga hirap na dinaranas nila ron sa malayong lugar. At nakita ko yung pagkakaiba ng kabihasnan at saka nung kabundukan. Nakita ko yung malayong pagkakaiba na hindi nararating ng mga iba't ibang mga pangangailangan ng mga naninirahan doon sa bundok. Kaya nakipagtulungan po ako sa mga pamunuan ng tribo na mailapit po sa tamang dapat puntahan para yung kanilang mga hinaing ay masabi po nila. Yun. Si Kuya Chris, Director Agamata, ma'am, ay isang social worker, ganon. Naglilingkod sa City Social Welfare Development Office ng Antipolo City. Po, assistant po. Ayun, oo. Ngayon, sa kabila noon, yung Antipolo City, although nasa bundok talaga yan, pero pag sinabi nating Antipolo City, kalunsuran yan, ano? Mas pinili mo pa na pagsilbihan yung mga kababayan natin na nandun sa mga liblib na lugar. Opo, sir. Paano yun? Di ibig malayo mismo sa tahanan nyo yan? Yung pagpunta pa lang dun sa lugar nila, malaking sakripisyo na, kumbaga, di ba? Ayun. Opo. Katunayan po, yung aking pamilya, doon na po kami naninirahan. Okay. So, Para ma'am, magawa ko po ng full-time, opo, ika nga. yung aking trabaho. Ma'am, nabanggit niya kanina, sinimulan niya yung 2003. So, isang dekada na niyang pinaglilingkuran yung mga dumagat doon sa kabundukan ng Antipolo. Kasama natin ngayon sa studio ang kanyang ina. Ma'am, good morning. Carmenia Ibarra. Mhm. Siya naman ay naging Dangal ng Bayan Awardee rin noong 2003. Talaga naman, nasa it runs in the family. Ika nga, nasa dugo nila yung pagiging mga matapat at huwarang public servants. Tama po. Director. Nakakatuwa ang awardee ang nanay, awardee ang anak. Galing. Okay. So, magpakwento pa tayo, ma'am, kay Mr. Crisostomo Ibarra. Ang ganda ng kanyang pangalan pa lang nakaka-inspire na, di ba? Crisostomo Ibarra. Okay. Sige nga po, tuloy po ninyo yung kwento niyo. Tuloy ko po yung yes, kwento. please. Ayun po, naranasan ko po yung mamuhay doon sa kabundukan na hindi ko po nararanasan sa kabihasnan. Kaya po, yun nga po, sa tulong din ng mga katutubo nating mga dumagat, marami rin po akong natutunan sa kanila. Na katulad po sa mga natatangi nilang mga
kagalingan, sa mga pagtatanim, at saka po yung sa pangangalaga sa kalikasan, at saka po yung kanilang kaugalian na natatangi rin po. Yan po yung mga natutunan ko at saka kaya po ako nagkaroon ng hangarin na maipakilala rin po itong ating mga katutubong dumagat dito sa ating sa Kabiasnan na meron pang namumuhay na mga katutubo na pinapangalagaan pa rin nila yung ating pinanggalingan ng lahi. Ganun po, sir. Ini-imagine ko, Director Gamata, yung binabanggit ni Chris, ano? Kasi yung Antipolo, lungsod yan. Pero yung banda ron sa bandang itaas, sa kabundukan ni Kamo, kung tutusin, hindi naman ganong kalayuan na yan sa kalunsuran, sa Kabiasnan. Pero itong mga kababayan natin na mga dumagats, they were able to preserve yung unique na kultura, di ba, at paraan ng pamumuhay nila bilang isang tribo, di ba? Halimbawa, ito ay sa kabila ng advancement ng teknolohiya na nakapalibot na sa kanila, no? They chose to remain that way. Pero siyempre dahil sa ganung sitwasyon, kailangan naman nila yung tulong na maaring madala ng kalunsuran sa kanila, like paano sa aspeto ng kalusugan. Yan, importante yan eh, di ba? Sa edukasyon. At sa iba pang mga impormasyon Yan. na dapat nilang malaman na ito palang ating sibilisasyon lumalaganap na pwede silang maapektuhan. Kaya kailangan maghanda rin po sila. Yun. Okay. Itong tinutukoy natin na komunidad na ito, yung directly nakaugnay mo for the past decade, gaano kalaki ito? Mga anong bilang nito? Ilang pamilya? O mga more or less? Halos po nasa 1,000 pamilya po yan. Nako, ganun kalaki. Malaki pala. Malaki pala. Kasi po ito po yung Muntalban, Oho. yung pong Antipolo, saka parte po ng Tanay. Yung mga bulubunduking lugar ng Rizal. Opo, meron pa ho rin sa may kabila ng parte ng Bulacan at saka ng Quezon. Nalawak Nakarating po pala. natin yun. Ayun. Marami pa ho tayo mga kapatid na katutubo ron. Ganun pala katindi. Kumbaga ang naikot ni Chris at yung mga kababayan nating dumagat ay napaglingkuran. Opo, natutuwa po sila sila yung napapasyalan natin doon bilang tayo naglilingkod sa pamahalaan na malaman at maiparating sa Kabiasnan kung ano po yung mga kanilang karaingan. Ayun. Very inspiring, biro mo. He chose na mabuhay doon sa bundok kasama ng mga dumagat sa halip na iniwan pansamantala yung comfort of city life doon para doon maglingkod, maituloy na yung kanyang advocacy. Ano na lang yan, ma'am, parang hindi na lang yan, it goes beyond yung trabaho o di Beyond ba? the call of duty. Beyond the call of duty kasi it's more than just, parang naging calling niya, naging advokasya niya yung pagtulong, di ba? Pwede naman akong tumulong dito sa kalunsuran, di ba? Pero siya iba yung kanyang pananaw. No, gusto niyang makatulong doon sa mga kababayan natin na sa tingin niya mas nangangailangan talaga ng tulong ng ating pamahalaan. Tama. At kung titignan mo, maaari na lamang siya doon sa opisina na pinagtatrabahuan niya. Doon may aircon, may inumin siya at komportable. Subalit siya ay pinili niyang 2 oras, Chris, ilang Hindi oras? lang po pagkatag-ulan mga 4 na oras Papunta na pa lang. biyahe. Tapos bukod pa po doon, magmula doon po sa aming lugar, meron pa po kami nilalakad ni Chieftain, yung aming punong tribo, ang Tatay Erning. Nakikinig man siya ngayon. Oy, magandang umaga kanila Tatay Erning at Erning sa po. mga katropang Tribong dumagat. tribong dumagat dyan sa bulubunduking lugar ng Antipolo, ano yun? Ng Rizal po. Ng Rizal, oo. Kamusta po kayo? Huwag nyo na kong aalisin pag nandiyan na sa 738 sa Radyo ng Bayan. Huwag nyo na aalisin, ipako na natin yung radyo dyan, yung stasyon. Okay. At sikat tayo dito. Ayun po. Sige po. Ang isa pa pong aming pinagkakaabalahan po ngayon, yung pong tungkol sa lupaing ninuno ng mga ating mga kapatid na katutubo. Inaano po natin siya ngayon na nakikipagtulungan po tayo sa NCIP, sa National Commission for Indigenous People. Tapos katulang po ang ating LGU, ang City Government of Antipolo, para po matukoy na at masukat na yung malayo ng hinahangad na ating mga katutubo na magkaroon sila ng katibayan para sa kanilang lupaing ninuno.
Yun. Very, very interesting. Okay. Balikan ko sandali si Dr. si Abad. Dr. Abad. Oh, ma'am, itong inyong imbensyon na latest, kumbaga, nandun na sa stage na final mga series of tests before the actual launch na gagawing, kumbaga, available na sa publiko. No? Sa ngayon, ma'am, ano ho ang pinagkakaabalahan po ninyo bilang isang scientist dyan sa Philippine Nuclear Research Institute? May iba pa ho ba kayong mga tinututukan sa kasalukuyan at pinaglalaanan ho ng inyong panahon at ng inyong expertise? Okay. Kasi po, syempre, researcher ako. So, hindi lang yun, isa lang yun sa mga research activities ko, Opo. yung sinasabi kong hydrogel. Involved din ako sa application din ng radiation doon naman po sa agrikultura. Kasi Ayan. doon pa rin tayo sa yung sinasabing karajinan. Gamit pa rin po ang radiation. Tapos usually kasi ito, pag ini-irradiate mo, meron tayong sinasabing degradation o naging maliit na molecule. Medyo Opo. science ito. Opo. Anyway, sa madaling intindi, itong malaking polymer, naging maliit siya na pwede mong i-apply doon sa mga agricultural products gaya ng rice, yung pagpatubo ng rice. So it becomes a plant growth promoter. Okay. Kumbaga, Plant growth promoter. pag sinasabi nating plant growth promoter, in terms of yield, tataas ang yield ng Aha. rice pag ginagamitan ito ng mga ganitong klaseng materials. So Okay. isa yun sa mga research ko. Aha. So, sa ngayon. ito, kumbaga, tinitesting na sa pananim na rice. Ongoing. Ongoing investigation pa po. So, kung sakasakaling maging matagumpay dito, i-testingin din sa ibang uri ng pananim na Opo. probably similar to rice, ganon. Sa ngayon, kasi through the Department of Science Technology funding, binigyan po kami ng certain amount para ma-test ito sa rice. At the same time, doon po sa mangbin, yung mga munggo at saka peanuts. Kaya ititest namin ito kung okay, di talagang okay siya. Pwede din itong maging commercial at saka makakatulong doon sa mga farmers Yes. especially. At lalo na kung ang isa sa mga thrust ng pamahalaan talaga this year, talagang maging self-sufficient ang bansa sa bigas, di ba? Hindi lang self-sufficient, kundi pag sinwerte, ika nga, baka tayo naman yung mag-export uli ng bigas sa ating mga kapit bansa dito sa Southeast Asia, ma'am, di ba? Opo. Ayun, okay. Ang sarap palang maging scientist talaga, no? Oo, interesting siya kasi Oo. marami kang matutunan at the same time, maraming in terms of know-how, marami kang inisip kasi pag meron kang na-discover, hindi lang magtatapos doon, kundi you have to ask again, bakit nagkaganito? So parang it's a never-ending Yes. story. Oo. Research ka lang na research to be able to come up with certain products na useful, hindi lang yung tipong gamit sa pang-paper. Kasi isa din yan sa demand sa amin na magsusulat din. Siyempre, kailangan din natin Of course. for publication Oo. purposes. Pero ang end talaga namin, expected output, dapat hindi lang dito sa papel, kundi talagang ma-useful doon sa kung sino like for example sa farmers o kaya sa mga doktor o Opo. anong other uses. Na-imagine ko rin, Mr. Alan, yung isip, yung utak ni Dr. Lucille Abad, malikot. Kasi sabi niya kanina, bakit? So parang tuwing may madidiscover siya, bakit na naman ang Bakit? tanong niya. Puro bakit ang Puro research bakit. Tapos may kadugtong uli na bakit yon. Oo. Bakit na naman? O, yun. Walang katapusan yung Yan. bakit. At nako, marami pa sana tayong tatanong, pero meron tayong isang special na katanungan sa bawat isa sa kanila. Sige nga, Director. Tanungin natin, ano ang nagtulak sa inyo upang magawa ninyo ang inyong mga nagawa? Dr. Abad, and then si Chris. Yan, okay. Siguro ang unang sasabihin ko, there should be a sense of value unang-una. So Ang sarap pakinggan. Oo nga palagay ko hindi lang naman dito sa pagtatrabaho ko. Ever since siguro nung maliit pa ako, meron na sigurong na yung inculcate ng value sa akin unang-una in terms of integrity,
honesty sa Diyos, honesty sa kapwa-tao. So, in a sense, nung nag-aaral na ako, para bang na-enhance ang values of honesty, integrity, itong dalawang malaking bagay na importante sa pagtatrabaho until I became a professional. Para sa akin kasi, kumbaga, especially in terms of honesty, pag, let's say for example, sa gobyerno, I'm talking about the government office, no? Di ba, nagsisweldo naman kami sa gobyerno. So, especially doon sa research, kung minsan, wala kasi kaming sinasabing framework na gaya ng mga service na merong nag-aabang ng mga tao. Most of the time, yung time, we are on our own sa pagre-research. Kumbaga, kailangan talagang itong honesty na binabayaran ako ng gobyerno, so dapat ang service ko in terms of pagre-research, ang time ko has to be dedicated doon sa government kasi dito ako kumukuha ng aking sweldo. Parang ganon. So, yun yung motivating factor ko that, yun nga, honesty, integrity sa pagtatrabaho. Napakagaling. Ano po? Tanungin naman po natin ngayon si Chris. Siguro po, sa akin naman masasabi ko, kasi ang kasaysayan yun talagang pinagdasal ko yan na bigyan halaga yung buhay ko dito sa daigdig dahil minsan lang naman tayo daraan dito. Ay maging makasaysayan naman po itong aking buhay na mailalang ko katulad nga po nito sa paglilingkod natin sa ating mga kapwa. At katulad nga po napunta ako sa kabundukan. Nasabi ko ito na nga yung aking gagampanan. DJ Mark. Sige po. Ayun po. At katulad nga po ng sinasabi ng doktora na tayo po ay nasa paglilingkod sa ating pamayanan, sa ating bayan, ay talagang lalo't ganito nagkaroon po tayo ng mga karangalan na ganito, lalo po pa naming pinag-iibay yung aming pagtulong at kalinga sa ating mga pinaglilingkuran. Yun po lang, sir. Okay. Ako, talagang kung nandito lamang pong ating mga tagapakinig sa loob ng ating booth, sasabihin nila, nako, parang napakatahimik pag nagsasalita ang mga awardees. Talagang kasi lahat all ears sa kanila. Kasi napaka-inspiring naman po Yes. talaga. So maraming salamat po Dr. Lucille Abad ng Philippine Nuclear Research Institute at salamat din kay Mr. Crisostomo Ibarra ng City Social Welfare and Development na Antipolo City. Sila po ay mga Dangal ng Bayan awardees at ang ating Pangulong Noynoy Aquino mismo ang nagbigay ng award sa kanila sa Palasyo ng Malacanang. Ang batas po ay nag-provide ng automatic promotion to the next higher position na kasama ito ng kanilang award na natanggap. Okay. At sa ating pong pagbabalik mga kaibigan, meron pong iatid na good news sa atin si Director Lisa. Kaya manatili hong nakikinig mga kaibigan dito po sa Serbisyong Todo-Todo. Babalik kami pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Philippines, one network, PBS.
Look and listen. Mahigpit na pinagbabawal ng batas ang paglalagay ng mga tawirang pantao o tawirang pangsasakyan sa mga riles ng tren nang walang legal na pahintulot mula sa PNR. Kaya't huwag tumawid sa mga illegal crossing sa mga riles ng tren dahil kapag naaksidente, siguradong dihado ka. Lagi pong tandaan, ang riles ay para sa tren. Huwag isugal ang buhay. Talo ka! Kung di ka pilay, patay! Isang mahalagang paalala mula sa Philippine National Railways. Ang Pinoy na riles ang maghatid sa'yo. Serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Balik tayo dito pa rin sa serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Napapakinggan po sa lahat ng himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide. Karamihan po sa ating mga kababayan, pag sinabing Civil Service Commission, ang unang naiisip po ay ang Career Service Exam o Civil Service Exam. Ngayong umaga, isa po sa mga tatalakayin natin ay itong Civil Service Examination dahil actually bukas dapat deadline na pero na-move ng March 5 ang deadline ng filing ng application. Uy, dagdag ng ilang araw ang civil service. Ginawang March 5 ang deadline ng filing ng kanilang application. At maya-maya, magbabahagi rin po tayo ng ilang mga good news tungkol dito ho sa pagpapatupad ng Anti-Red Tape Act of 2007. Siyempre, pag-usapan po muna natin yung sinasabi nating ilang good news para sa ating mga kababayan. Director Agamata, Good news po mga talaga. good news. Good news po talaga yan. Maliban sa extension ng filing of application sa Civil Service Exam, sa March 5 na nga po yan, meron po tayong isa pang good news. Ito yung sinasabi nating contact center ng bayan. Ang kahit sino po ay pwedeng mag-text, pwedeng mag-email, pwede ring tumawag kung siya ay merong suggestion, meron siyang komentaryo, o kaya meron siyang reklamo sa alinmang frontline service, ng ating government offices. So mamaya po, maibibigay natin itong mga contact numbers na to, email addresses. Basta wag lamang po nating kalimutan na lalo na po dun sa ating mga mamamayan, sa taong bayan na walang malapitan, hindi na po kailangan ngayon ng padrino o kailangan may malalapitan ka upang ikaw ay pansinin nung frontliner na nandyan. At hindi na rin po pwede yung nasisingitan sa pila sapagkat yan po ay labag sa tinatawag nating Anti-Red Tape Act of 2007. Kung halimbawa yung pupunta sila sa isang frontline agency na wala man lang nakalagay ng mga instructions kung how to go about it, kung halimbawa kailangan mong mag-renew ng permit o kailangan mong mag-renew ng lisensya, yung mga ganon. Pagkatapos pagpunta mo, ay hindi ko alam kung ano gagawin. Hindi ho ba dapat meron talagang nakapaskil na Citizens Charter para magabayan yung ating mga kababayan na nagpupunta sa ganyang mga frontline agencies, Director Agamata, ma'am? Tama po yan, Mr. Alan. Hindi na po pwede ngayon yan na pagdating ng taong bayan, parang naliligaw siya, walang makitang instruction, walang flowchart, nakasimangot ang mga tao, lahat po yan, hindi na pwede ngayon sapagkat protektado na po ang taong bayan nitong ating batas, Anti-Red Tape Act, So, dapat po may Citizens Charter, may Public Assistance and Complaints Desk na merong taong nakaupo at itong taong ito ay dapat nakangiti at alam ang kanyang ginagawa. Yan. Mabilis, kumilos at wasto ang kanyang advice na binibigay dun sa lalapit sa kanya. Dapat nga po Mr. Alan, kung pwede, kami sa CSC, dyan sa aming Public Assistance and Complaints Desk, nandyan, nakikinig ang ating mga masisipag na mga frontliners. Yes. Sila po ay merong mga tubig pa, hot or cold. Yan. At saka, tama po, at ang lamig ng aircon dyan, pwede pang makigamit ng telepono. Komportable abang nag-aantay. Sabi nga po namin, kung kailangang masahe, yung pagod na galing sa init, gagawin
gagawin namin. Kaya lang naman po, may batas din naman tayo sa anti-sexual harassment. Ano po? Oo nga. So ano na lamang po, ngiti Oo. at magalang, mabilis at mahusay na serbisyo po. Meron pa silang ini-offer na hot water or ice cold water doon sa Yan, mga meron po nag-aantay. yan. Ayan, okay. Nabanggit nyo kanina, ma'am, yung contact center ng bayan. Ano ho? At siyempre, pwedeng tumawag dito, makipag-ugnayan, magbigay ng suggestion, ng magtanong, magsumbong at iba pa. Mukhang magmula ho nang i-launch ito kayo ho'y nakatanggap na ng maraming mga, paano ba natin tatawagin yan, mga success stories, no? Mga naidulog sa contact center ng bayan at nabigyan ng mabilisan at kaukulang aksyon ng concerned na government agency. Director Agamata. Tama po yan, Mr. Alan. Nakakatuwa na mabasa yung mga makita sa aming mga exchange of communication, itong mga success stories. Ito ay hinggil sa NSO Puerto Princesa. Tama ba ako, no? Puerto Princesa. May isang kliyente na nag-text. Ang sabi niya, naku, dito sa NSO Puerto Princesa, ang haba ng pila. So, pwede po ba ma-call ang attention nila? Meron lamang po akong suggestion. Nahihirapan po yung mga frontliners, yung mga tagapaglingkod kasi ang daming tao at konti lamang sila. Ang ganda, very positive. Sabi niya, ang suggestion ko po sa management, dagdagan po ang mga nasa Windows. Isang text lamang po yun, ha? Kami naman, kinol namin ang attention ng NSO Puerto Princesa at ganun din ang NSO dito sa Manila. Hindi pa po nakikita yung aming sulat, no? Kaka-fax pa lamang namin at tinawag na ng NSO Puerto Princesa. Nag-hire sila, emergency hiring ng 3 contractual employees. At ngayon po, palagay namin, nakangiti na yung mga mamamayan natin dyan sa NSO Puerto Princesa. Salamat po sa NSO Puerto Princesa sa mabilis nilang pagtugon dito sa tawag ng contact center ng bayan. Yun. So maaring dun sa punto na yun, hindi nila na-anticipate na dadagsa yung mga tao. Kaya they stuck to their original number of frontliners na naroon. Pero dahil nga dun sa pagtawag na rin ng civil service, at suggestion na ba't hindi magdagdag kung kinakailangan para higit na mas mapagsilbihan yung ating mga kababayan, naging mabilis pa lang pagtugon nila. At nakangiti na lahat ngayon ng mga pumupunta doon sa NSO Puerto Princesa. Tama. Okay. Nako, very interesting at nakaka-inspire yung ganyang mga maliliit na nuggets na kasi iisipin mo, simpleng-simple, pwede naman palang solusyonan sa pamamagitan ng pagte-text, no? Pagtawag na hindi na rin simple lang ang solusyon at hindi na kailangang mahirapan yung mga kababayan natin na siyang pinaglilingkuran naman ng iba't ibang mga government agencies. Madam Director. Kaya Mr. Alan, i-request natin yung ating mga tagapakinig na wag sila aalis dahil mamaya ibibigay na natin itong mga magic numbers na to, contact numbers na to. I-ready na yung kanilang mga papel at ballpen. Yan, oo. Kasi ito yung kanilang sikreto. Ito yung kanilang padrino. Yan. 'Di ba? Isang sa unlimited text na tinatawag ngayon parang hindi baliwala baliwala na, no? Baliwala na talaga. Okay. So maya-maya i-announce ni Director Agamata yung mga numbers na mahalagang itago natin o pwede nating isama na rin sa phone book ng ating mga cellphone. Lahat naman yata may cellphone na ngayon. Isama nyo na sa phone book ninyo, sa inyong mga cellphone, yung CCB, Contact Center ng Bayan. Para pag kailangan, madali nyong ma-access ang mga numbers na ito. Tama. At meron pang isang requirement ang CSC. Ang ating mga frontline offices ng pamahalaan ay dapat nakapaskil maliban sa Citizens Charter at anti-fixer poster. Hinihiling ng CSC na ipaskil yung contact center ng bayan poster. Kasi nakalagay dyan kung ano yung pwedeng itawag at i-text ng ating taong bayan. Kasi pag walang Citizens Charter, walang Public Assistance and Complaints Desk, nakasimango yung frontliner o kaya mali yung resibo, hindi katugma nung perang ibinayad, mas
kunyari, nagbayad kang 100, ang nasa resibo ay 90 pesos lamang, ito din ay pwedeng itawag po o i-text sa contact center ng bayan. Ayan. Okay, so maya-maya ho, i-ready nyo na muna yung mga ballpen, papel, pentel pen, sa dingding. Huwag nyo na may sulat sa dingding. Huwag naman, na dingding na opisina. Baka mamaya ma-charge naman kayo ng vandals, di ba? Vandalism. O, huwag naman. Sa kaprasong papel, sulat nyo muna at itago ninyo para mamaya mas madali nyo magamit na reference kung kinakailangan. Serbisyong todo-todo sa Radyo ng Bayan. Mga kaibigan, meron ho tayong 7 minutes bago mag alas 12 ng tanghali. Bakit pag program ng civil service, Oo nga. talagang parang ang bilis tumakbo ng oras, ano? Ang dami pang good news eh. Parang bitin yung bitin yung 1 hour sa ating pagbibigay ng mga Programa. good news sa ating mga kababayan, ano ho. Okay. At malapit na yung unang civil service exam para sa taong 2013. Marami hong nag-aabang yan. Marami nag-aabang. Siyempre, gustong maging civil service eligible at umaasa na pagdating ng araw ay mabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa sambayanan Tama through po government yan. service. Director. At mamaya po sasabihin natin kung ano yung mga requirements, kaya sana nakaready na yung ballpen at papel. Okay. So, importante kasi na Tama po, na makapasa nga dyan sa Oo. exam dahil hindi pwedeng makapasok sa pamahalaan kung walang eligibility. Nako, ngayon Mr. Alan, nice kong sabihin sa ating mga tagapakinig, Opo. na wag po silang maniniwala dun sa nagsasabi na makakapasa ka kung tutulungan kita, magbabayad ka ng ganito. So, Nako. hindi po totoo yan. Meron po tayong batas din na nagpaparusa diyan sa mga mandaraya. Ayan. Ang mapaparusahan yung nakikipagsabuatan na examinee at yung nagpapakilalang may mga kontak-kontak daw siya sa loob, di ba? Tama. May anti-cheating law din po tayo para dyan. So, siguro po, i-remind natin na ang ating mga tagapakinig, March 5 po ang bagong deadline nitong ating civil service exam. Aha. So, pwede ko nang banggitin ang ating mga requirements. Opo, please. Okay. So, handa na po ba kayo? So, eto, kung gusto mong mag-take ng civil service exam, ikaw ay magdadala ng 4 pieces ng 1x1 ID picture. Pero dapat simple lamang ito, ha? Dapat nakikita ang iyong tenga at saka yung mukha mo talaga ipapakita dito, hindi nakatakip ng buhok o kung anumang mga Bawal buloloy. naka-shades. Opo, bawal naka-shades. Paano ma'am yung glasses, yung salaming degrado, kailangan aalisin? Basta lang po nakikita yung okay. mata. Mm-mm. Ngayon, ito ang kakaiba dito. Merong Opo. name tag ito. Ipapasulat, may name tag yan. Oo, nahawak-hawak niya. May pirma din siya diyan sa pangalan na yan. At dapat yun ang picture na isasubmit. Kailangan din ng isang photocopy ng valid ID, government-issued ID. At kailangan ng, of course, ng accomplished application form. Yes. At maghahanda po sila ng 500 pesos na examination fee. Walang labis, walang kulang. At kayo, pag binayad nyo yung 500 pesos, re-resibuan ho kayo dyan. 500 pesos din ang nakalagay. Ayan, ayan. Malinaw yun. Okay. So, kailan pong exam, Madam Director? Okay. Itong unang-una. So, April 14 po ang schedule ng exam. April 14. So, remember, extended po deadline natin, March 5. Ngayon, kung talagang di kayo makahabol, meron naman pong susunod sa October 13. October Yan. 13. October Okay. 13. Sige. Madam Director, tayo ay makikipag-ugnayan din sa CSC sa Cordillera Administrative Region. Okay. Nasa linya na po natin ang Director ng CSC Cordillera Administrative Region, Director Cornelia Rillera. Madam Director Rillera, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Chris, at magandang umaga sa inyo, Ma'am Lisa. Opo. Gusto lang po namin i-share din ang mga experiences namin dito sa implementation ng RCS, at saka ARTA Watch, at saka yung mga success stories natin sa programa ng Action Agad para sa Taong Bayan at sa contact center ng bayan dito sa CAR.
maganda po dahil for the first time, just last week on February 16, we awarded the Seal of Excellence, CSC Seal of Excellence to the DTI Kalinga Provincial Office sa Tabuk, Kalinga. At naganap po ito during the foundation anniversary of the province of Kalinga, kung saan na-witness po ito ng lahat ng municipal government or local government units of the province, yung mga empleyado at mga opisyal po nila. At maganda po yung kinalabasan nito patungo sa advocacy natin dito sa implementation ng Anti-Red Tape Act dito sa Cordillera Administrative Region at sa buong civil service po. Yun po yung umpisa. At na-observe po namin na sa conduct ng RCS since ARTA RCS dito sa Cordillera Administrative Region since 2010, 2011, 2012 ay nag-i-improve po yung ratings ng mga agencies. At masasabi po namin na as of now, yung may rating na good ay 44% compared to the previous years na mababa po. Konti na lang po ang may rating na failed dito sa conduct ng RCS. Patungkol naman po sa conduct ng ARTA Watch ay tuloy-tuloy po ang pag-conduct namin dito sa ARTA Watch or yung spot check sa mga agencies, lalong-lalo na sa mga agencies na failed ang rating doon sa ARTA RCS po. At hindi lang po doon sa failed ang rating, ginagamit din po namin ang mechanism na ARTA Watch or spot check sa mga agencies na kung saan may mga natatanggap kaming reklamo for poor service or di kaya non-observance of the no noon break policy under the Anti-Red Tape Act of 2007. Nitong 2013 po, ay nakatanggap po kami ng letters, requests, and complaints po na 13 just for the months of January and February. At inaksyonan po natin ito sa iba't ibang paraan po. Kung saan yung mga nature of complaints and ano ay karamihan dito sa discourtesy and arrogance of public servants. At meron din pong mga 31% po yun out of the 13 na na-receive namin. And then delayed action is 23%. And then poor service or no action officer acting on transactions is 15%. At yung request for assistance from the CFC car to help them in their transactions or to intervene in their behalf is 31%. So, yun po yung mga nature of the request that we receive sa contact center ng bayan at saka sa action center para sa taong bayan. At nakakatuwa po yung mga resulta. Sa lahat ng reklamo na yun, nag-conduct po kami ng ARTA Watch sa isang LGU na kung saan rineklamo yung poor services sa health center. At ganun din po sa postal office ng Baguio City kung saan nagkaroon ng report ng media sa amin na merong disgruntled client dahil arrogante or discourteous yung service provider. At nagkaroon din po ng report about yung postal office ng Baguio na kung saan hindi nila ino-observe yung no noon break policy under the ARTA. So pinuntahan po namin ito at during the conduct of ARTA Watch, kinakausap po namin lahat ng officials and employees of the agency at ino-orient po namin sila sa tungkol sa implementation ng ARTA, lalong-lalo na yung mga requirements na tulad ng ng compliance nila sa Citizens Charter, sa Public Assistance and Complaints Desk, yung observance of no noon break policy, and courtesy in dealing with clients. At kasama po doon yung ini-interview din po namin yung mga clients on the spot na nag-transact ng business.
Ayun, okay. Director, talagang pinapakinggan ho namin yung inyong inilalahad ng mga detalye. Napapagtanto namin talagang very active at mabilis sa pagtulong at pagresponde ang ating tanggapan ng Civil Service Commission dyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region. Tama yun, At Alan. Kasi natutuwa po kami sa support ng media dito sa Baguio City dahil lagi po namin kasama ang Tri-Media, lalong-lalo yung mga TV network, yung news, yung radio. Lagi po namin partner ito pag nagkakanda kami ng Arta Watch. At nate-televise po tayo sa mga ginagawa natin, napapakinggan nila sa radio. Kaya aware na po yung mga tao dito. Kung kaya't nakikita namin na ito ay nagre-result dun sa pagsumbong-sumbong nila through phone, through text, in writing, mga ganyan. Yun po yung mga media mileage natin dito. At yung magandang resulta ay yung nag-i-improve po yung compliance ng mga agencies sa requirements ng ARTA dito sa Cordillera Administrative Region po. That's very good to hear, Madam Director. Ma'am, salamat po sa mga updates na i-share po ninyo sa amin mula dyan sa Civil Service sa Cordillera Administrative Region, Director Rillera, ma'am. Thank you din po. Thank you. Magandang tanghali po sa inyo. Si Director Carmela Rillera ng Civil Service Commission Cordillera Administrative Region. Nako, Director Luisa, ma'am, napakabilis talaga oras natin. ng oras. Nako, thank you doon sa susunod na programa na kainan namin ng ilang mga minuto. bibigay natin Oo. yung number ng contact center Yes, ng please. bayan. Opo. Okay. Oho. Para sa inyo mga katanungan, complaints o comments, kaugnay sa ARTA, maaari kayong tumawag sa hotline number ng contact center ng bayan 16565. Tama po, 16565. 4 na numero lamang through your PLDT Smart and Digital Landlines. Ito po, ang importante, ang cellphone 0908-881-6565. Ulitin ko po, 0908-881-6565. O dili kaya, mag-log on sa contactcenternangbayan.gov.ph. Bye-bye na ho kami. Thank you po mga kaibigan. Salamat po ng marami hanggang sa susunod. Dito po ang Serbisyong Todo-Todo. Muling sumainyo ang Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan. Programang tumatalakay sa mga usapin para sa mga lingkod bayan at mga mamamayan, kumikilala sa katangi-tanging paglilingkod ng mga public servants. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan, magkatuwang na inihatid sa inyo ng Civil Service Commission at ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Serbisyong Todo-Todo sa Radyo ng Bayan.